Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasabay ng pagputol sa harang na inilatag ng China sa Baho de Masinloc, ang pangakong dadalasan ang pagpapatrolya ng mga otoridad doon. Yan ay para malayang makapangisda ang mga Pilipino roon, hindi tulad ng isa nating kababayang hinabol ng China Coast Guard nang magtangka itong pumasok sa bahura. Na-videohan po yan, gayon din ang standoff sa pagitan ng China Coast Guard at barko ng BFAR. At nakatutok si Rafi Tima. Pinutol na ng Philippine Coast Guard ang harang na inilatag ng China sa bunganga ng Baho de Masinloc at hinango ang mismong angkla ng boya para hindi na ito magamit. Kasabay niya ng pangakong dadalasan ng pagpapatrolya sa lugar para makapangisda ang mga Pinoy nang walang humaharang mula sa China. Mismong BRP Dato Bangkaw nga ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na sinakyan namin itong Biyernes, sinundan ng China Coast Guard. Nang magdesisyon ng barko ng BFAR na ikutan ang entrada ng Baho de Masinloc, tila nakatunog ang mga Chino at inunahan ang barko ng BFAR. Sa di kalayuan, nakatabay pa ang isa pa nilang barko. Nang hindi tumigil ang aming sinasakyan, umatras na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard. Napatras din tuloy kami para makaiwas aksidente, hanggang magka-standoff sa distansyang 30 hanggang 50 metro. Sa pambihirang pagkakataon ay lumabas na ang crew ng China at kinunan ng litrato at video ang crew ng BRP Dato Bangkaw. Sa lapik ng dalawang barko, pwede nang magkarinigan ang kanilang mga crew. Ganito kahigpit ang pagbabantay ng China Coast Guard dito sa bukana ng Scarborough Shoal. Napalapit lang kami ng konti rito ay hinabol na kami nitong dambuhalang China Coast Guard. At may kasama pa siyang dalawang China Coast Guard at isang Chinese militia. Habang nangyayari ito, sinubukan ng pumasok sa loob ng bahura ng bangka ng isang mangingisdang Pilipino. Pero sinundan siya at pinigilan ng China. Bago kami umalis, ipinakita ni Mang Arnel na hindi siya natinag sa pagtaboy ng China, na dinikitan pa niya at inikutan bago umalis para muling maghanap buhay. Pangako ng BFAR kay Mang Arnel at sa iba pang Pilipinong mangingisda, mas dadalasan pa namin ang pagpunta dito, okay, para at least nandito ang government, okay, andito ang government para umalalay at sumuporta sa mangingisda natin. Sa kabila ng paglatag ng China sa harang at paghabol sa BFAR at sa isa nating kababayan, Foreign Ministry pa nito ang nagpayo sa Pilipinas na wag daw gagawa ng anumang pag-uudyok o maghahanap ng gulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Kaugnay naman ang grupong inakusahang kulto, pinababalik na ng munisipyo ng Socorro ang mga miyembro nito sa dati nilang mga tirahan. Galing daw kasi sa gobyerno ang lupang ginawang komunidad ng grupo na hindi raw dapat tirahan dahil para sana sa agrikultura. Mula sa Surigao del Norte, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol? Pia, hindi na nga lang kanilang propesyon, kundi maging ang mga naipundar nilang ari-arian ay iniwan na rin ng ilang SBSI member nang umakyat nga sila sa Sitio Kapihan. Ang ilang bahay na kanilang inabandona, hindi na mapapakinabangan. Nabulok at nagkasira-sira na. Ganito ang nangyari sa mga bahay na basta na lang daw iniwan ng mga may-ari noong 2019 na mag-akyatan sila sa Sitio Kapihan para sumama sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Pati bahay ng kinikilalang leader ng grupo na si Senior Aguila, abandonado na rin. Ang iba sa mga bahay hindi na matitirahan, pero may ilang napapakinabangan pa. Gaya ng bahay na ito sa Barangay Rizal na nirerentahan ni Marisa Tisada sa umalis na may-ari. Anong paliwanag niya sa'yo kung bakit niya sinangla sa inyo? Wala naman siyang paliwanag. Dito sa Barangay Sudlon, sinasabing may pinakamaraming miyembro ng SBSI. Isa lamang ito sa mga inabandonang bahay ng mga miyembro ng SBSI na piniling manirahan sa Sitio Kapihan. Noong 2019 nga raw, nagmistulang ghost town itong Barangay Sudlon dahil halos lahat ng residente umakyat sa Kapihan. Hindi lahat dito. Mayroong naiwan dito sa Barangay Sudlon. Mga i-divide sa tatlo, ang dalawa dito sa Kapihan. Isa sa mga mangilang-ilang natira dito, si Jenelito Contreras. Paglabas ka sa bahay, wala namang tao, kahit bata. Yung pagtinda namin dito,
kawawa dahil talagang walang bibili. Nang mag-alisan, ang Sitio Kapihan na ang naging bagong komunidad na nasa 4,000 na miyembro ng SBSI. Ayon sa pamahalaan ng Socorro, pagmamay-ari ng DENR ang 353 na ektaryang lupain. Inaward daw ito sa SBSI noong 2004 sa ilalim ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement. Sila yung may authority for 25 years para mag-rehab ng forest kasi timberland yun. I-rehab yung forest, pwede gamitin pang agricultural. Pero ang dapat sana ay agricultural land lang, ginawa na daw tirahan ng mga taga-SBSI. Ginamitan nila, doon na sila naninirahan doon. Sa agreement, hindi pwede na doon mag-settle yung mga tao. Usay yon sa violation. Na-warningan ba sila, ma'am? Na sinabihan ba sila ng LGU na labag yan sa agreement? Mga 2019, talagang hindi na nila pinakinggan. Nananawagan ang lokal na pamahalaan ng Socorro sa mga taga-Sitio Kapihan na bumaba na at bumalik sa kanilang komunidad. Hinihingan namin ng reaksyon ang pamunuan ng SBSI pero hindi pa sila tumutugon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro, nasa 1,200 daw itong bilang ng mga bahay na inabandona ng ilang miyembro nga ng SBSI. Samantala, ayon dito kay Mamerto Galanina, ang Vice President ng grupo, hintayin na lamang daw ang magiging kahinatnan ng Senate inquiry saka raw sila sasagot doon nga sa panawagan ni Mayor. Samantala, for now, mananatili raw sila sa Sitio Kapihan. Pia. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Kinwestiyon sa Kamara may higit 1 bilyong pisong budget para sa mga biyahe ng Pangulo abroad sa taong 2024. Doon inilabas din ang sulat ng Office of the Vice President sa Budget Department na humihingi ng 250 milyong pisong confidential fund. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa plenary debate sa Kamara para sa 2024 budget ng Office of the President o OP na nagkakahalaga ng 10.7 billion pesos, sinilip ang mga biyahe abroad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa OP, mahigit 1 bilyong piso ang hinihingi ng palasyo para sa mga biyahe ng Pangulo. Mas malaki kesa sa budget ngayong taon na 670.64 million pesos. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor. Kung naka-istasyon sila, hirit na isang kongresista, hindi umano nakikita ang magandang epekto ng biyahe ng Pangulo kung pagbabatayan ang pumasok ng foreign direct investments sa bansa. The Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Sinilip din ng isang kongresista ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President na umaabot sa 4.56 billion pesos. Dapat daw alisin na ang sekretong pondo ng civilian agencies dahil madaling abusuhin ang paggamit nito. Mahirap po kasing sabihin na madali pong tanggalin ito dahil ito po ay ginagamit sa impormasyon patungkol po sa national security at mga threats po internal and external po rin. Hininga namin ang reaksyon ng Malacanang at hinihintay namin ang kanilang tugon. Nakalusot naman sa plenary debate ang budget ng Office of the President. Samantala, inilabas ng Malacanang ang sulat ni Vice President Sara Duterte sa Budget Department na humihiling ng dagdag na pondo para sa kanyang opisina noong 2022. Dito humiling ang bise ng 250 million pesos na confidential funds para sa implementasyon ng ilang proyekto at aktibidad sa ilalim ng Good Governance Program at official engagement sa international and domestic events sa pag-uutos ng Pangulo. Nauna nang sinabi ng DBM na 125 million pesos lang ang inirelease na pondo ng Budget Department. Nanindigan si Representative Edsel Lagman na iligal ang pagbibigay ng confidential funds sa OVP dahil wala itong line item sa budget para sa naturang pondo. Zero appropriation cannot be augmented. Punto pa ng isang kongresista, mas malaki pa raw ang confidential fund na natanggap ng bise ng isang bagsakan kesa sa intelligence fund na natanggap ng Philippine Coast Guard sa loob ng 11 years. Katwiran ng OP, hindi augmentation o dagdag na pondo ang inirelease nito, kundi pondo para sa bagong proyekto sa ilalim ng isang line item sa budget ng OVP.
Dahil dito, hindi raw ito labag sa batas. It is not an augmentation. So what, quote-unquote, an animal is this? It is not savings, it is not augmentation. For new or urgent projects or activities. Hinihinga na namin ng reaksyon dito ang Office of the Vice President at hinihintay namin ang kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Muling nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na walang kakulangan sa supply ng bigas sa bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng pamamahagi ng ilang nakumpiskang smuggled na bigas. Nakatutok si Ian Cruz. Sa Maynila naman ipinamahagi ngayon ang bahagi ng smuggled na bigas na nakumpiska kamakailan. Malaking tulong din sa 1,000 4-piece beneficiary na nabigyan. Lalo't hanggang kahapon ay lumalampas pa rin sa price ceiling ang namonitor na presyo ng bigas ng DA. Para sa amin pong katulad daming mahihirap, nabigyan kami ng biyaya galing sa gobyerno. Makakain namin sa mga 1 buwan siguro, kakainin namin to. Ayon sa Pangulo, ang mga bigas na ito ay bahagi ng smuggled rice na nakumpiska sa Zamboanga Port kamakailan. Mas mabuti na raw na ipamahagi ito sa mga mahirap kaysa sa masayang lang. Dumaan po ito sa tamang proseso ng investigasyon, pagkumpiska at inspeksyon upang matiyak na ito ay ligtas na ipamahagi sa nangangailangan. Magsisilbing babala rin po ito sa lahat ng mga smuggler at mga hoarder. Para naman tala raw ng mga yan ang problema dahil wala naman umanong kakulangan ng bigas. Desidido po ako na ang buong puwersa ng pamahalaan na matigil na ang mga illegal na operasyong ito. Sa Pateros, tinapos na ang pamamahagi ng cash assistance sa maliliit na rice retailers na naapektuhan ng kita ng rice price cap. Ang magiging problema lang natin dito pag matatagalan pa rin yung mababang presyo ng supply. Kahit hindi raw kayang punan ng 15,000 pesos na ayuda ang nalugi, sabi ng ilang retailer. Kulang, pero napakalaking tulong po kasi syempre di kami na lang po ulit mag-a-adjust. Malaking bagay ito para sa tindahan, para mapunan yung kahit yung konting loss namin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Tinutulan ni Senador Amy Marcos ang pinalulutang na planong pagbaba sa taripa ng imported na bigas. Kaugnay ng price cap naman sa bigas, pinag-usapan kanina kung dapat na bayang alisin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sabi ng Department of Agriculture, base sa kanilang monitoring, nagmura na ang bigas mula na magpatupad ang price cap. Umaabot na lang hanggang 43 pesos ang regular milled, habang umaabot hanggang 49 pesos ang well milled. Pero hindi pa rin yan pasok sa itinakdang 41 pesos at 45 pesos na price cap na pinag-uusapan pa sa interagency meeting kung dapat na bang bawiin. Maaga pa raw para dyan kahit bumubuti na ang ani. 2 araw pa bumaba, 3 araw pa eh. So siguro after 1 week, saka natin malalaman kung ibababa o aalisin. Sabi naman ng National Food Authority na namimili na ng palay sa price range na 19 hanggang 23 pesos per kilo na magsisilbi raw buffer stock. We will have to temper the prices for a little more time before we can remove the price cap. Nitong mga nakaraang araw, pinalutang din ang posibilidad na babaan ng taripa para sa imported na bigas. Bagay na ipinoprotesta ng iba't ibang grupo ng magsasaka. Noong nakaraang linggo, nagkilos protesta na rin ng iba't ibang grupo ng mga magsasaka dito sa tapat ng tanggapan ng Department of Finance. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanilang puwersa sa pag-asang maririnig na ang kanilang panawagang wag nang ituloy ang planong pagbaba sa taripa sa bigas. Kabilang sa nagpakita ng suporta sa mga nagprotesta, sina Senator Amy Marcos at ilang mambabatas. Sabi niya tungkol sa pagbaba ng taripa, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. Pagkat walang dignidad ang kumakalaman dyan. Kinwestiyon din niya ang pagsusulong sa pag-import sa panahong nagsimula na ang ani.
Ang nakakatakot dyan, palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila, nag-aani na ang lahat. Magdadagsa po yung imported na bigas in this particular case. Madidiscourage talagang farmer natin, babagsak ang presyo ng palay. Baka ayaw na magtanim. Ayon sa DA, hindi pa napag-uusapan ng planong pagbaba ng rice tariff. Pero aminado ang isang undersecretary na kawawa ang mga magsasaka kung ipatutupad ang tariff reduction. I will not agree to that, but the President has to speak for it because kanyang term yan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Kung ang UP Marine Science Institute ang tatanungin, dapat munang pag-aralan kung ano ang ikinasira ng manatagpo ang patay na coral sa isang sandbar malapit sa Pag-asa Island. Nakatutok si Joseph Moro. Malaking tanong kung bakit may tambak na mga patay na coral sa Sandy Cay 2 kahit wala namang ganito sa katabing Sandy Cay 1 kung saan pino ang mga buhangin. Ayon sa UP Marine Science Institute o UPMSI, sa paghahanap ng sagot, pwedeng silipin ang mga katabi nitong mga reef kung wasak-wasak na rin ang mga ito sa ilalim. Medyo mataas, pwedeng storm generated. Kailangan talaga nilang i-map ang area, ang reef area, especially those that are nearby the rubble. At kung magkaiba man ang buhangin sa Sandy Cay 1, depende actually sa oceanographic currents, It really depends on the current and the strength of the current. Sa ngayon, hindi pa naman daw sila hinihinga ng tulong ng pamahalaan para imbestigahan ang Sandy Cay 2. Pero ang ikinakasa nila ang planong puntahan ng Rosul o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal na nito lamang Agosto hanggang Setyembre ay nakitaan ng mga patay na corals. Naghihintay lamang daw sila ng kalmadong panahon na wala masyadong malalakas na alon para mapuntahan ito. Posible yan sa Oktubre. To explain the possible explanation of what we've seen in the videos. And check kung may inherent na damage. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, maaaring maghain ng kaso ang Pilipinas laban sa China tungkol sa pagkasira ng mga bahura. We sue, we get an award. The tribunal said, okay, China owes damages, let's say $1 billion. Paano natin kolektahin yun? May utang tayo sa China di ba? Nangutang tayo. I-offset natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. At kasunod ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Baho de Masinloc, hirit ng isang senador, idaan na yan sa inuman? Yan ang tinutukan ni JP Soriano at Mav Gonzalez. Ang hindi madaan sa diplomasya, madadaan ba sa maboteng usapan? Ako ang Sekretaryo Foreign Affairs. Tawagan ko yung yung kanyan, ambasador yan, hangin ka ito, lasingin kita. Kanya-kanya discount, di ba? Hirit yan ni Senador Bato de la Rosa nang sabihin ng Foreign Affairs Department na ipoprotesta nito ang paglalagay ng barriers ng China sa Baho de Masinloc. We'll also probably ask our embassy in Beijing to go to the Chinese Foreign Ministry. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Pareho naman ang posisyon ng DFA at mga senador na illegal ang iniligay ng mga barrier. Any obstacle or any kind of harassment is not in accordance with UNCLOS and the rights that the countries have with respect to the EEZ. Kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa eh. Pero hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Panukala ni De La Rosa, bigyan ng confidential funds ang DFA. From other countries, malaki ang investment talaga nila dyan sa kanilang mga DFA. Tayo lang di James Bond ng ibang bansa eh. Tayo wala tayong pang James Bond. Kaya we need that. Pero sabi ng DFA, hindi sila humihingi ng confidential funds. Sa ngayon, ikinakampanya ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. If we're on the council, we will have a voice in these issues, global issues. Our aim is to try and manage our disputes with China through the rule of law and international law. Wala na completely, no? And as of yesterday, ang ating Philippine Coast Guard, natanggal nila yung floating barrier.
Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año na siya ring pinuno ng National Task Force on the West Philippine Sea, hindi ito ang unang beses na naglagay ng mga lumulutang na pangharang ang China sa paligid ng Bajo de Masinloc. Dati na raw naglagay ng parang lumulutang na kadena ang China matapos ang ilang buwang standoff noong 2012 sa pagitan ng China at Pilipinas sa may Panatag o Scarborough Shoal. Naglalagay sila doon ng floating barriers, parang chain. Yun yung mga initial na ayaw nilang palapitin yung ating mga vessels doon. And then for a while, tinanggal naman na nila yun. No? So ngayon na lang uli mga naulit. Kinundi na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang paghabol ng China Coast Guard sa isang Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Nakita naman natin, no, muntik ng mabangga yung ating mangingisda. So, what will happen kung nabangga yan? Eh di nalagay sa alanganin yung buhay ng ating mangingisda. Nananawagan tayo sa Chinese government na bigyan ng instruction yung kanilang mga Coast Guard dyan na iwasan yung ganyang pagkakataon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. At ako si Mav Gonzalez. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, ramdam ulit ang maalinsangang panahon kanina sa ilang bahagi ng bansa. Pero bandang hapon may mga lugar ding inulan. Kaya naman dapat talagang maging handa tayo all the time. Sa mga naghahapunan na o sa mga nasa biyahe palang pauwi, tumutok na ho dahil narito na ang ating weather updates. Umaabot na ngayon sa bansa ang trough o extension ng low pressure area na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo pero posibleng pumasok yan sa par sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng habagat pero bahagyang humina na ito at sa Palawan na lang ho nakakaapekto ngayon. Posibleng mainit ang panahon bukas sa ilang bahagi ng bansa. Maaring umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Calapan, Mindoro. 43 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at 42 degrees Celsius sa Lawag City, Apari at Coron. Pero mga kapuso, may tsansa pa rin ng pag-ulan dahil ang mataas na temperatura ay isa rin sa factor sa pagkakabuo ng kaulapan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa malaking bahagi ng Luzon sa hapon. May matitinding ulan lalo na ho dito sa Central Luzon at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, may tsansa rin ng ulan bukas ng hapon o gabi. Kaya ugaliing mag-check ng thunderstorm advisories ng Pag-asa para makapaghanda ho tayo parati. Sa mga taga-Visayas naman, umaga pa lang may mga kalat-kalat na ulan na sa Antique, Negros Provinces at ilang bahagi ng Cebu at Bohol. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin, kasama na dito ang Samar at Leyte Provinces. Malaking bahagi rin ng Mindanao ang makakaranas ng pag-ulan bukas, lalo na sa hapon. Kasama na dyan ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Posible ang pagbaha o landslide dahil sa heavy to intense rains. Kaya mga kapuso, lagi hong mag-ingat at magdadala ng payong. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Kapapasok lang na balita, nireject ng Pangulo mungkahing tapyasan ang taripa para sa imported na bigas. Inanunsyo yan ng Presidential Communications Office. Ayon sa Pangulo, napagkasundoan ng mga agriculture, rural at economic manager ng gobyerno na hindi pa panahon para ibaba ang taripa dahil inaasahan umanong bababa na ang presyo ng bigas sa world market. Sumang-ayon diyan ang National Economic and Development Authority o NEDA na naunang nagmungkaki sa pagtapyas ng nasabing taripa para mapababa ang presyo ng bigas. Chika in a minute! Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Proud and grateful na pumirma ng contract with Autism Society Philippines and MUPH.org si Sparkle Star and Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Very vocal si Michelle sa advocacy na close sa kanyang puso dahil na-diagnose rin nito ang kanyang dalawang kapatid. Gusto raw basagin ni Michelle ang stigma sa mga may autism na naghihintay lang ng job opportunities and livelihood programs. Pirate Hunter Zora is coming to Manila. This November ang pagbisita ng Japanese actor at One Piece live adaptation star na si Makenyu. Para yan sa Manila PopCon 2023. Kilala rin si Makenyu sa iba pang pelikula gaya ng Pacific Rim Uprising and Overdrive.
Nangangamoy collab? Yan ang hirit ng fans sa pagkikita ni K-pop star Sandara Park at P-pop Kings SB19. Sa isang post, sinabi ni Dara na natutuwa siyang ma-meet ang grupo. Umabot na po sa mahigit 70 computer ng PhilHealth ang napasok ng mga hacker na naniningil ng halagang katumbas ng 17 milyong piso. Tiniyak ng ahensya na hindi na kompromiso ang detalye ng mga pasyente kahit may screenshot ng tila ganyan na inilabas ng mga hacker. Nakatutok si John Consulta. Eksklusibong pinapasok ang GMA Integrated News sa loob ng PhilHealth Head Office kung saan ini-examine ang mga nahack na computers. Ang nag-iimbestiga, mga eksperto mula sa PhilHealth at Department of Information and Communications Technology o DICT. Ayon sa PhilHealth, sa mahigit 2,000 computers ng PhilHealth sa head office at NCR, lumalabas na 72 ang nahack. Round the clock na nga sinasagawa ng computer forensic examination ng mga eksperto dito sa tanggapan ng PhilHealth para malaman ang dalawang bagay. Una, kung ano ba mga computers ang nakompromiso at ano ang pinakapulot dulo na naganap na hacking incident. May mga systems na naapektuhan, may mga application servers na naapektuhan, katulad ng ating website, katulad po ng ating e-claim system, katulad ng ating member portal. But again, ginagawa ng paraan ng PhilHealth at ng mga ilang ahensya ng gobyerno na katulong natin na maisaayos na ito at maibalik muli sa normal na operasyon. Sa 31 screenshots na in-upload sa website ng mga hacker ng Medusa Ransomware Group, agaw pansin ang tila listahan ng mga pasyente at kanilang mga impormasyon tulad ng address, petsa ng confinement at inindang sakit o medical record. Labis itong ikinabahala ng National Privacy Commission. Concerning talaga ito. Dapat ito ay mai-confirm, maibangga dun sa data nila, no, sa database nila. Kung ito ba talaga yung mga nandun sa database nila, gaano kalawak yung maaring naging apekto at gaano karaming Pilipino ang maaring naapektuhan. Ipinakita namin sa PhilHealth ang screenshot. Ang ating mga workstations or yung mga computers ng ating mga empleyado, ang ilan sa mga na-hack or nagkaroon ng ganitong insidente. So ito yung mga working files. Kung halimbawa ito man ay nakuha sa PhilHealth, ito ay hindi ang ating mga databases. Dahil sa hacking, manual daw muna ang operations para maproseso ang mga PhilHealth claims. Tinanong namin sa PhilHealth kung posibleng may insider ang mga hacker kaya nila naisagawa ang data breach. We don't want to think there is anything that happened like that. Pero syempre, kasama rin siya sa pinag-iisipan natin. If there is, for example, there is just an attack or there is a negligence amongst the employees or any pagkukulang sa aming mga systems, kasama rin siya sa iniimbestigahan natin. So we're not closing any doors to whatever happened. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inusisa sa pagdinig ng 2024 proposed budget ng Transportation Department ang umano'y nakawan sa NAIA. Pinag-usapan din ang pondo para sa Coast Guard, partikular ang panggastos para bantayan ang mga dagat ng bansa. Nakatutok si Cedric Castillo. Ang habulan sa Baho de Masinloc nitong Biyernes at paglatag pa ng China ng harang para hindi ito mapasok ng mga mangingisdang Pinoy. Dagdag lang sa mga dati ng banta sa ating mga dagat na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Sabi ng ahensya sa hearing ng Senado para sa budget ng Transportation Department na nakasakop sa kanila, aabot sa 100 bilyong piso ang kailangan nila para sa pagbabantay. 28 lang daw kasi ang malalaki nitong barko na pwede sa West Philippine Sea. If we will be assigning at least 2 vessels per regional offices, that means we need 30 capital ships, 30 bigger ships, 2 billion times 30. Times 30. 2 billion, Madam Chair, is a very conservative estimate. Hiwalay pa ito sa kakulangan sa tauhan na sa ngayon ay nasa 30,000 lamang. Malayo daw yan sa mahigit 100,000 personnel na kailangan para sa target na mapostihan ng 3 personnel ang bawat kilometro ng 36,000 kilometer coastline ng bansa.
Iniakyat na sa Senate Committee on Finance ang mahigit 214 billion pesos na 2024 budget proposal ng DOTR. Pero bago nito, binusisi muna ang di umano'y pagsubo ng $300 na nakaw di umano sa isang airport passenger ng isang tauhan ng Office of Transportation Security na sakop ng Transportation Department. Binasa sa komite ang pahayag ni OTS Administrator Undersecretary Mau Aplasca na nakalive daw kaya hindi nakadalo. Kahapon, nanawagan ng House Speaker na mag-resign si Aplasca. Why am now being attacked for going after corrupt officials? The case involving stealing of $300 bill is still being resolved. Mauna pa nawala yung mga nag-iimbestiga. There must be something wrong somewhere. At kahit inaako raw ni Aplasca ang full responsibility bilang leader sa kung anumang pagkukulang ng OTS, sabi niya, however, I will not allow anyone to humiliate and allow any wrong information to thrive because of how unjust it is to the good men and women of OTS. My family, who in my more than 40 years serving the country, is hurting now more than ever such insensitive, malicious, and personal attacks. Pag-aaralan namin, mag-uusap kami, no? Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang position. Tiniyak ng DOTR sa Senado na hindi na raw aabot sa isang buwan at ilalabas na nito ang resulta ng investigasyon sa personnel ng OTS. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Bumaba ang trust and approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa inilabas na survey ng Okta Research. 75% ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo, habang 71% naman ang nagsabing kontento sila sa pagganap niya sa tungkulin. Mas mababa po yan kumpara sa 83% at 80% na trust and approval rating ng Pangulo noong Marso. Bumaba rin sa 83% at 82% ang nagsabing tiwala at kontento kay Vice President Sara Duterte. Samantala, 57% ang nagsabing aprobado nila ang performance ni Senate President Juan Miguel Zubiri, habang 55% ang nasisihan sa performance ni House Speaker Martin Romualdez. 28% naman ang approval rating ni Chief Justice Alexander Hesmundo. From singing, acting at hosting, pumasok na rin sa kanyang director era si Alden Richards. At ang buwan naman niyang idinirek, isa sa mga eksena ng pelikula nila ni Julia Montes. Makichika kay Katatibayan. To perform my duties, functions as member of the Board of Trustees with fidelity, and serve the foundation to the best of my ability. Hindi na nagdalawang isip si Alden Richards sa tanggapin ang responsibilidad bilang pinakabagong miyembro ng Board of Trustees ng Movie Workers Welfare Foundation Inc. o MOWEL Fund. Sinaksihan ng iba pang board members na sina Direk Gina Alahar, Boots Anson Roal Rodrigo at Tres Cortez ang panunumpa ng kanilang pinakabatang miyembro. Naghahanap na talaga ako ng ways paano ba ako makakapagbigay pabalik sa isang industriya na nagpabago ng buhay ko. So, yun. Binigay sa akin ni Lord si MOWEL Fund. Dagdag yan sa dumadaming roles ni Alden in real life. Kabilang ang pagiging hands-on producer ng pelikula nila ni Julia Montes na 5 Breakups and a Romance. Yung ideas is pouring every meeting to the point na napapaniginipan ko siya. Totoo pala yun. Yes. Kung yung mga ideas, ito pala yung feeling ng creatives. At ang isang eksena, siya mismo ang nag-direct. Baptism of Fire. Tapos si Direk Irene came up to me, nasa Singapore kami nun. Direct mo yan, tapos umalis. Okay po. Tayo agad ako, punta ako sa AD, punta ako sa DOP namin. Ganun siya eh. Pupuntahan namin yung location, babasahin namin yung script, ano yung elements na incorporated sa script na pwedeng maging additional detail for the scene, the framings, the blockings of the actors, so lahat yun. Parang sumobra nga yung constraint sa akin doon kasi location kami, umuulan, challenging, ang sarap. And re-reveal ko pag lumabas na yung movie ko, anong part doon yung dinirect ko. Sa October 18 na mapapanood sa mga sinihan ng 5 Breakups and a Romance. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Pia, Emil. Salamat, Iya!
At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na! Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.